Gamit ang aming Tesla Model Y rear-wheel drive, nag-drive kami ulit patungong Mindanao. Pero this time, dito kami dumaan sa Mindoro Island, Panay Island, na dumaan pa sa gilid ng Boracay, tapos Negros Island, and finally, Mindanao. Welcome po sa Tesla Serie 25, kaya naman ang Robert Ory episode. Siyempre bago umalis, check mo muna kung all good in the hood ka na ba. Okay naman yung ating V8 version 8 na nail cutter. Okay na yung ating makina, makeup yan Mac na makeup, tsaka CP-CP. Okay na rin yung ating Nori na blinker fluid. May nakasakay tayo dito na kaibigan. Okay na rin tayo dito sa trunk. In case matutulog, hindi na kami nagdala ng mattress. Dito na si Sherlyn recto na dyan, kakakarwash lang naman. Sa mga land trip na to, natuto ako mag-check ng weather. Na-postpone kami ng isang araw dahil nagbabaha sa South Luzon. But at the same time, plano namin magbawas ng mga side trip dahil paparating naman ang bagyong Luis. Parang inaasar lang ako katukayo ko pa ang bagyo. Noong nakalipas na episode 24, ay iniwan naming hanging ang aming Meralco issue. Kaya naman, dadaan muna kami ng Mall of Asia para isagad ng 100% ang aming battery. Na andar na naman si Basti. 30 minutes daw. Ilang minutes sabi, Beb? Ayan, 25 minutes remaining. Ang angas niya sa gabi. Ang ganda ng mga ilaw. Kung napanood nyo na yung land trip namin sa episode 11 last year, nasa paanan lang ng pasahero palagi si Rusty. Pero this time, nadiskubre ata niya na mas maluwag at komportable sa likod. Ang pwesto niya sa likod Ginusto niya dyan Ayan, estimated na bayad natin ay dahil 98 tayo, so mga 650. Galing kami ng kalahati. Tesla rewards pa rin ang ipambabayad ko sa 650 pesos na yan. O yun bang mga nakuha ko mula sa mga buyers ng Tesla na gumamit ng aking referral code. Madaling araw na to at wala ka naman talagang mapupuntahan habang nagcha-charge, kaya highly appreciated na pwede ka tumambay sa sasakyan habang nagcha-charge. With aircon, pwede ka mag-Netflix o yung kanyang onboard games. Okay, pwede na yata natin bunutin. Yun. Okay. Thank you, Tesla Supercharger. Hey Grok, magkano ang toll fee from MOA papuntang Batangas Port? Magiging very useful si Grok sa biyahe na ito. Mga 250 hanggang 280 pesos para sa Class 1 vehicle galing MOA papuntang Batangas City via LX at Star Tollway. Para mas eksakto, Okay, thank you. mo ang toll. Sige nga, Grok, pakitaan mo nga kami ng iyong Ilocano. Aday, kayo ket pupunta kayo ti Batangas Port, Manipod MOA. Ada tatlo atol, Skyways Lex nga magat Buendia, ngamit 180 pesos. And so, Batangas Port daw kami in 1 hour 36 minutes. Right now, it's 3:05 a.m. We stop. Ayan, lumabas na po si Sherlyn. Ito na siya, panic na siya. Nasaan na siya? Nasaan na siya? Bukod sa charging pad ng phone na nasa harap, may dalawang USB-C outlets sa likod na nakaka-charge ng mga devices dito. Very useful sa mahahabang trips o kahit pag hindi ka umaalis at nag-brown out sa inyo. It's 2 a.m. sharp at babad trip si Shirley, namatay yung kanyang character sa game. Let's go. First time ko makarating sa Batangas Port. Nagulat naman ako na ganoon lang pala kabilis ang magpunta dito. Sa ganitong madaling araw, mga 1.5 oras lang mula Mall of Asia. Kalapan? Kalapan po. Good weather so far. Bawal magbigay ng tip. Ay, sayang. Gusto ko pa naman sana magbigay ng life tips, kotse tips, basketball tips. And 3:06 po ang aming arrival.
So far, ang aming battery ay 76%. Walang problema so far. Ngayon pa lang magkakaroon. Ayun na. Galing lang sa quarantine si Charlene. Musta? Very bad news, we're not approved. Dahil umiiwas kami sa pagbaha sa Luzon, nag-postpone muna kami ng isang araw. At hindi namin namalayan na nag-expire na pala ang veterinarian papers ni Rusty. Kahapon lamang nag-expire. Bali ngayon, kailangan namin makahanap ng vet papers dito sa paligid ng Batangas Port. So ngayon, ang sitwasyon namin maghihintay kami ng 2 hours para mag 6 a.m. Doon nagbubukas yung office para makakuha kami ng vet certificate. At matutulog na muna kami 2 hours. Ayun si Charlene. Si Wasti, look at Wasti, oh. 2 oras sa port. Ano pa nga ba? Buti meron na kaming experience na mag-camping dito sa Tesla. Kaya medyo sanay na kami sa pwestuhan sa likod kapag gusto naming matulog. 2 hours. Morning. 6 na. Hay, kanina pa sana kami nakaalis. 2 hours ago. So nilakad na ulit ni Charlene sa office na walking distance lang naman at lumabas lang din ako. Nilagay ni Charlene sa pet mode ang sasakyan kasi nasa loob si Rusty. Very helpful ang pet mode ng Tesla. Ayan po, pag iniiwan si Rusty, nakikita niyo po ba? Don't worry, Rusty Hooligan is cozy. Are you cozy, Rusty boy? Sorry, girl po yan. Ayan, don't worry, Rusty Hooligan is cozy. At sa wakas, konti pa ay may good news na si Charlene. Kasama si Wasti! Kako, kung wala, Basti, iwan ka dito. Batanggenyo ka na. Aula eh. Uy, makakasama si Wasti, loko. Grok, tama ba ako na from Calapan to Rojas sa Mindoro ay around 20% lang magagamit namin na battery? Oo, tama ka. Around 120 kilometers yun from Calapan to Roxas area sa Mindoro. Magagamit mo lang mga 20% max. Maganda pa rin, sobra-sobra pa. Okay, at parang okay yung weather ngayon, ano? Oo, medyo maulap ngayon sa Calapan at Roxas area. Around 26 hanggang 29 degrees Celsius. May mga parcel ninyo guys, oh. Babe, try ko matulog ah. Ang sabi ko, susubukan kong matulog. Pero spoiler alert, mabilis ang mga magiging pangyayari. Hindi rin ako makakatulog. Cause of delay. Cause of delay, COD. Si COD yan eh. COD. Di ba naman COD, babe? Cause of delay. Okay, unang bayad, 4-1. First time din namin sasakay sa Montenegro Shipping Lines. At first time namin tatawirin ang dagat na ito. Ay, pogi. Ay, pogi. Unang barko pa lang, sinasabi na ni Charlene na mga pogi ang mga crew ng Montenegro Shipping Lines. 2 oras lang ang tawid at puro upuan lang din naman ang nasa taas ng deck. Hindi na namin kailangan bumaba ng sasakyan. Pwedeng itong sasakyan na ang aming tourist cabin. Weather is good. Ang ganda ng panahon. At hindi na rin ako makatulog dahil madaming masarap obserbahan. E di, kinulit ko na lang ulit si Grok. Grok, itong Roro mula Batangas Port hanggang Calapan, mga ilang oras to? Mga 1.5 hanggang 2 oras ang biyahe ng Roro mula Batangas Port patungong Calapan, depende sa dagat. Pwedeng mas matagal kapag may masamang panahon. Paano kung humarang si Godzilla? Nawala. Nawala. Sama na, alis na ako dito. Kalokohan tong taon to.
Alis siya eh. At susubukan ko sana ulit matulog. Pero ako'y nagtataka na para bang ang tagal na naming hindi umaandar. Bale, lumabas ulit ako para malaman ang sagot. At sa gulat ko, aba umaandar na pala kami. At ang layo na namin sa port. Di ko man lang naramdaman habang nasa loob ng sasakyan. Sobrang wala akong naramdaman. Napalabas muna ako eh. Tutulog dapat ako. Galing oh. Oh. Mabilis pa oh. Ang layo na pala namin oh. Akala ko naghihintay pa. Baka dahil maikli lang ang biyahe, hindi na sila nagkalso na iba sa mga past Roro experiences ko na usually mahaba. At kita na kaagad ang Mindoro sa horizon. Naaliw lang ako sa kaka-observe sa labas. Si Charlene na lang ang nakatulog. Okay na okay ang aircon ni Tesla. Isa ito sa mga bagay na hindi madalas mapag-usapan pero very impressed po kami. At malaking tulong din ang shade na binili namin mula sa Lazada. Kaya siguro mahimbing ang tulog ni Madam kahit na sa totoo lang tirik na tirik ang araw sa ibabaw niya. Nararamdaman na rin ata ni Rusty na paparating na. Bukod sa delay ng dahil sa veterinarian papers, nagulat naman ako sa kung gaano kadali lang ang magpunta ng Batangas Port at kung gaano kadali lang ang tumawid papuntang Mindoro. Kaming lahat pare-parehas naming first time sa Mindoro. It's a whole new world. Para hindi ka mahulog, Capitol. La. May charging sana banda dito sa isa sa mga bahay dito sa Palayan sa Calapan lang mismo. Kaya lang matumal ang detalye sa app at medyo may papasukin kaming masikip kaya umusad na muna kami at ipinagbahala na kay Batman mamaya. Remember, endemic sa Mindoro ang mga tamaraw, kaya siguro ganito ang arko dito. Ang kalsada sa Mindoro so far ay very good. Katulad ng nangyari sa amin last year noong nasa Naga City na kami, si Tesla ay nagpapanik na tungkol sa kung saan daw kami magcha-charge. Ayan o, notification. May exclamation point pa. Ang sabi, you're too far away from known charging stations. Matagal namin pinlano na sa land trip na namin pakikinggan ang Cool Pals episode ni Bitoy o Michael V. At yun na nga, pinakinggan na nga namin. Isa ito sa mga bagay na hindi namin nahulaan bago kami mag-land trip. Darating yung point na mapapagod ka rin sa pakikinig ng music kahit na parehas naman kaming music lovers ni Charlene. Darating yung point na minsan mas gusto mong makinig lang ng someone na nagsasalita. Siguro noong 80s o 90s ililipat lang ng tao sa AM, sa balita, pero ngayon yan ang silbi ng podcast. Na hindi naman sa nakakamiss, maganda naman nagkakaroon ng awareness. Naiinis ako sa mga fake woke. Yung talagang nagpapawoke. Kikinig kami ng Cool Pal si Bitoy. Si DJ Pumbay pala nagla-live selling na. Minto na kami sa McDo. Stop over sa McDo. Checkings na din ng diaper ni Rusty. Take out ng burger at dito ay nakita namin ang kakaibang sasakyan na ito. Lupit nito. Nandito sa Mindoro ang dulo ng rainbow. At nagpapatuloy ang aming biyahe. Ito ang unang kain namin, ni hindi pa nga proper na kain.
Tuwing land trip talaga ay para kaming hurado ng mga arko. Kami ni Charlene. Panalo itong mga nasa Mindoro. Ang daming arko. Meron pa ba? Banana! Yun, kinilig ako plok. May nakasalubong kasi kaming Tesla dito sa Mindoro. Nahagip pa ng camera ang pagiging chologs ko. Kasi binabaan ko pa ng bintana para mag-high. Huling-huli sa dashcam videos ng Tesla ang ganda ng kalidad ng mga kalsada sa Mindoro. At nakarating na kami sa port sa south ng Mindoro Island. Kaya lang may COD na naman. Merong cause of delay. Okay, kada port may aberya. This time, fully book na yung Montenegro na gusto namin sakyan. At dahil kakain ng baterya ang pagkakamping sa sasakyan, medyo kinakagat na kami ng realidad na matumal ang charging dito sa buong Mindoro Island. Kung hindi kami na-delay, hindi sana masyadong issue ito. Ang solusyon namin ay magpalipas na muna ng gabi. Total, pagod na rin kami. Kaya humanap kami ng Airbnb na papayag sa aming kakaibang request. Yung bang papayag na mag-charge kami sa kanilang lugar. At sinuwerte kami dahil sa unang malapit na Airbnb na nahanap namin ay pumayag agad sila sa aming charging request. Nakatulong din siguro na fans din ng Tesla ang mga nagpapatakbo ng BNB na ito. Kaya lang syempre sa mga ganitong sitwasyon, dapat mababa lang ang amperahe mo. Sa totoo lang, hindi rin natin masabi ang stability ng grid. Katunayan, nag-brown out pa nga dito. Sa oras na charge na ako. Mga 1 oras ang brown out. So maya-maya lang ay nagbalik din. Kaya okay na ako sa konting dagdag lamang. Malaking tulong na din dahil 25% na lang kami nang dumating dito. At matapos ang konting charge ay nagpahinga na lang muna kami sa kanilang komportableng parentahan na tirahan. Makakapagpainit na rin si Charlene ng aming cup noodles. Nakadagdag din kami ng 10%. Bounty French! Bounty French! Bawat episode may usapang itlog. Cup noodles at nilagang itlog na binao ni Charlene. Hindi pa rin big meal, pero satisfying na rin. Masarap ang naging tulog namin dito. Kahit masikip ang street at nahirapan kaming pumasok sa garahe na ito, maswerte kami sa aming natuluyan. Oras nang isolve ang Roro ticket namin. At sa masikip na street na to ay may grupo ng tricycle sa kanto. Madali lang magpara. Pupunta kami sa port na malapit lang para i-secure ang trip para sa mamayang hapon. Malapit lang naman sana ang port at hindi masyadong mararamdaman ng battery namin. Kaya lang kasi ang hirap lumabas sa gate noong Airbnb namin. At okay din na pang-explore ng town itong mga electric tricycle. So ngayon, napapansin ko, dahil nakita ko na rin na puros mga electric tricycle na lang ang umaandar sa mga kalsada ng Boracay, napapansin ko na medyo nagiging ganun na din pala dito. Dumadami na rin ang electric trike sa Mindoro. Okay, may bakante daw ng 2:00 ng hapon. Pero balik daw kami ng lunchtime, baka may chance na mapaaga. Matapos ang delays sa unang ports, matapos ang brownout sa time na charge na kami, at matapos ang pagpapabalik-balik namin sa port para ma-secure ang slot para sa hapon, may nakita kaming BYD na nakaparada dito sa King Gasoline Station. Kapitbahay lang ng BNB namin halos dito sa Rojas Town. Konting pag-uusisa pa ay may nakita kaming nakasabit na BYD charger. Type 2 ang charger na to, so syempre kaya nitong mag-charge ng Tesla. Alam namin yan dahil bumili na kami ng ganyan para i-install sa isang bahay sa probinsya sa Luzon. At ngayon, may nakikita kaming nakasabit sa panahon na charge na kami. Kaya bumaba ako doon at tinanong ang King Gas Station crew na, "Ate, nagcha-charge po ba kayo ng EV?" At ang sagot niya, "Ay, private po yan sir." At ang tinutukoy niya ay ang proprietor nitong gasolinahan.
At dahil charge na kami, nakiusap ako na ituro kung saan ang bossing at kakatok ako para makiusap. Nung una, nakakailang kasi sobrang random, di ba? Lumabas siya na para bang nagtataka. Hindi ko rin naman siya masisi. Kaya sinabi ko agad, nagcha-charge po ba kayo ng EV? At mula sa pagtataka, siya ay ngumiti. Pero nagets ko din kaagad na hindi talaga sila nagcha-charge. Diba, sinabihan na nga ako kanina, private nga ni. Pero dalawang bagay ang gusto kong ikwento. Una, mabait ang tao, si Sir Boyet. At pangalawa, Small World. Nanonood siya ng Tesla serye. At matapos niyang sabihin na taga-subaybay siya, siya na mismo ang nag-alok na mag-charge ako hanggang sa mapuno. Although hindi ko ito mapupuno dahil malapit na ang trip ng barko. Pero remember, hindi talaga public ang charger nila. At hindi ko na rin kinulit kung may plano ba siya maging public. Tandaan na sinuwerte lang ako dahil itong may-ari ng charger ay nakilala ko. Literal, para siyang nakakita ng kaibigan na kumakatok. At matapos namin magkwentuhan ay parang ganun na nga rin ang pakiramdam sa akin. Para akong nakakita ng kaibigan. Si Sir Boyet, nais kong magpasalamat na ito, sabi ko sa kanya, sa lahat ng BYD, ito ang paborito ko itsura. Ang konti ng charging sa Mindoro, sir. Oo nga, konti. Konti, oh. Kung di kumpara sa Iloilo tsaka Cebu, Bacolod, doon dami. Doon marami. Mindoro, paparating pa lang. Kaya si Sir Boyet at ang King Gas Station, naging savior namin dito. Nanonood pala siya. Kalimit ang manood ah. Ito yung kanya kaya siya merong BYD. Sabi ko kay Sir Boyet, sa lahat ng BYD, dito ako pinaka napapatingin, pinaka maganda itsura para sa akin. Lalo na yun, yung kung ano man tawag doon. Hindi kasi ako car guy, guys. Kaya kayo na magpangalan. Pero sa lahat ng BYD, itong pinaka okay na itsura sa akin. Salamat sa BYD. Dito ako nakikicharge. Type 2 rin sila. Grabe talaga ang presence ng BYD sa Pilipinas. Naaalala ko tuloy last year, sa BYD showroom din kami nakahanap ng AC mobility sa mga time na hindi kami sigurado kung saan magcha-charge. At syempre, sa mas granular na level ng ekonomiya, pasalamat sa mga katulad ni Sir Boyet at ang kanyang pamilya, mga adventurous enterprisers. Pag negosyante ka talaga, samot-saring mga tanong ang nasosolve mo, pati na rin para sa ibang tao. Maraming salamat sa King Empire ng Mindoro. Para kaming nakakita ng oasis sa disyerto. Habang nilalakad namin ng tickets ay iniwan naming nagcha-charge ang sasakyan. By lunchtime pipick upin ko na yan at pipila na kami sa pier. Dumating na ang lunchtime, kukunin ko na ang sasakyan. Depadyak naman itong napara ko. Depende sa kung ano ang iniinom ng driver pero minsan, red horsepower ang nagpapaandar nito. Sa pag-pick up ko ng Tesla ay na-meet ko na din si Mrs. King. Boyet King, Victoria King? Alam niyo, Plok, isa to sa kinaganda ng land trip. Yung bang mga taong mamimit mo na mga kaaya-aya o pleasant. Katulad na lang din nung mga nakasama namin sa Airbnb compound. Para kaming dumalaw sa lola, parang ganun ang vibe. Aalis kami ng Mindoro nang may 60%. Salamat King Gasoline Station at si Sir Boyet. Unang dalawang ports parehas may delays. Ang sarap tuloy ng feeling makapasok na sa wakas at makapila. At heto na rin ang first big meal namin since Quezon City pa. Chooks to go, isang buong bag sa aming dalawa. Astig po ito. Astig to block. Green is konting ulan, pula is heavy ulan. So yellow, medium. So ayun, meron tayong heavy dito sa North Luzon. So andito kami ngayon sa Mindoro, papunta ng Katiklan. So okay tayo sa Katiklan, mga light shower lang. Kaya lang, unfortunately, ang plano namin kasi aabot pa kami ng Cebu. Pero since
hindi maganda ang weather forecast sa Cebu for the week. Skip na namin yan. Ganto na kami. Hanggang Dumaguete and then yun na. Sayang. Gusto pa naman namin sana makita yung opening ng burger bar sa Cebu City. Ayon sa Pag-asa, 4 hours ago, itong low pressure area na to ay mababa ang chance na maging tropical depression. I-zoom out mo, babe, kung ano nakita natin. Wala, hindi. Ito na yung max. Hindi, iiwan mo pa. Boom, shakalaka. Yan yata si Bagyong Luis. Bagyong Dolphin. Pag tumama sa atin, tatawagin Bagyong Luis. At yan ang dahilan kung bakit kami nagbabawas ng mga side trip. Kapag nagsibu kami at namasyal, baka maabutan pa namin yan. Ito nga ang linggo na nagte-trending ang mga bus na nagmumukhang submarine dahil sa baha. Sayang, lalaktawan namin ang buong isla ng Cebu. Gustong gusto pa naman sana naming makita ang bagong burger bar branch sa Puso Village sa Cebu City. Right now, spoiler alert, pagkakaganda ng panahon para sa buong biyahe. Napansin ko na sa pagtawid namin mula Batangas to Mindoro, hindi na nagkalso yung crew. Pero dito, hula ko lang, baka dahil mas mahaba ng doble ang biyahe, napanood ko ng live ang pagkakalso at ang pag-i-strap ng malaking truck. Heto nga't kuha ng Tesla dashcam ang proseso para ako nanood ng tutorial kung paano mag-lash ng malaking truck. Delivery ng mga motor, bale sasakyan na nakasakay sa sasakyan na nakasakay sa sasakyan. Sasakyanception. Safety first, syempre. Kahit maganda panahon, katunayan sobrang peaceful ng weather, hindi ko na kailangan ng music sa susunod na montage. Goodbye, Mindoro. Sabi ang tubig ngayon. Nagpapatuloy ang kalmadong dagat at ang pagsagip ni Charlene sa kanyang civilization sa kanyang screen. Nagmumuni-muni lang ako dito sa taas nang may magtanong sa akin kung ako daw ba si Chambalero. Oh, taga Montenegro yan. Si Ace Ilustre, no? Si Ace Ilustre. Sabi nung asawa ko, bakit yung mga taga Montenegro mga gwapo? Viewer ng Chambalero yan. Look! Paparating na kami sa triangle na isla ng Panay, lalapag sa Katiklan. Pero bago yan, madadaanan muna namin ang tanyag na Boracay Island. Siguradong mas maganda sana ito kung sa umaga nangyari. Pero ayos na rin, kakaiba ang feeling na umabot ng Boracay gamit ang sasakyan at roro. Mas achievement ang pakiramdam kumpara sa eroplano lang. Matapos kaming umabot ng 60% dahil kay Sir Boyet at King Gas Station at matapos ang pagdadrive sa pier at ang pagpaparking sa tirik ng araw at matapos naming gawing tourist cabin ang sasakyan sa 4 na oras na pagtawid na to, komportable pa rin. Sa 37% ang aming state of charge. Ayan, pababa na kami ng Katiklan Cavaliers. Now what? I don't know. At ang minamata namin na next charging station, halos nasa port lang mismo, sa public market. Ang 2 Olive, tindahan ng fruits and vegetables. Hindi ko alam kung hanggang ngayon ay nagbebenta pa sila ng gulay at prutas. Pero itong charging, parang tama lang din. Di ba minsan ang tawag sa battery charge ay juice? Meron silang charger pero may customer na kasi na nauna sa slot na yon. At yan ay ang Wuling na van na ang mga sakay ay tumawid lang saglit papuntang Boracay. Ang sarap ng trip na ginawa nila. Pero dito, meron din silang outlet para sa aming Intercharge mobile charger. Solid itong istasyon na itinayo dito ni Kuya Jun. Public market siya na may 24/7 na dim sum sa kanto. Oportunidad para sa aming pangalawang proper meal of the trip. It's been a long day. At astig, natulog lang ako sa kotse habang nagcha-charge. Inaasahan ko na mag-Airbnb kami dito sa bungad ng Panay pero nope, charging and camping in one.
May CR din itong si 2 Olive sa totoo lang. 'Di ba? Pinapakita ko lang na nakita ni 2 Olive ang potensyal ng ganitong negosyo at talagang sinakyan niya. Talagang na-impress kami ni Charlene sa kanyang lugar, pati na rin sa kanyang kaalaman sa topic na ito. Nadatnan pa nga namin siyang binubutingting niya ang solar setup na plano yata niyang i-install. Itong grupo na may dala ng wuling, nagborakay pa. Umalis na nga rin yung wuling at kami ay lumipat na sa slot nila na 22 kWh. Mas mabilis ito at umabot na ng 85% ang state of charge namin. Sobra-sobra na para tahakin ang buong triangle na isla ng Panay. Sa portion na to ay maririnig ninyo ang planning session namin ni Charlene. Mga conversations namin kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Ingat lang kasi babantayan ko si Bagyong Luis, ha? Actually, babe, Mm. huwag na tayo mag-Iloilo kasi tatagal lang. So, pag sige. diretso na tayong port. At wag po sana kayong mag-ew na di pa kami nagpapalit ng damit 2 araw na. Dito nga lang kasi kami sa kotse natulog, di ba? Pag plano mo talaga mag-land trip, either dapat cowboy ka or ready ka sa mga mobile sanitation needs mo. Or both. Ang ganda ng kalsada so far. Walang oras sa kalsada, babe, no? Kuya Jude. Kuya Jun. Sir Jun. Ang galing ng negosyo niya, no? Oo. May parking area rin siya. So, kapag magbobora tayo, doon na Oh, tayo. may parking area din siya para sa... Huli sa Tesla dashcam ang mga cute na pedestrians na ito sa Capiz. Hihinto kami ulit dahil sa interesanteng sagbot formation na ito sa poste. Naalala ko tuloy yung parang ganito na nakita ko sa Osamis. Parang si Kenny G na tumutugtog. May mga moments na ganito ang kalsada pero sobrang bihira lang. Kung di ko nga nahagip sa video baka nakalimutan ko na. Sa punto na to parang parehas na kaming dumadaing ni Charlene na sana makaranas naman ng local things. Drive lang kasi kami ng drive. Kaya ito ang portion na naghahanap na kami ng makakainan. At very specific ang vibe na hinahanap namin. Yung bang turo-turo sa gilid ng highway, yung bang gawa sa bamboo o kung anumang kahoy yung building, medyo malaki. Maaaring may view ng palayan, merong mga crew na mga super bait na parabang nanay mo silang lahat, yung alfresco, I think you already know what I mean. The tropical turo-turo vibe. Madami kaming nakitang mga kandidato, pero lahat hindi pumasa. Hanggang sa madaanan namin ito. Favoritos. Diba ang sinasabi, ang punto ng Ilonggo ay malambing kahit galit na sila. E paano pa kapag naglalambing talaga sila? Pakinggan ang pagkausap ni ate sa kanyang pet. Listen, this is music to my ears. Oh, hindi mga awayan. Hindi mga away, bot po, na princess na mo. Nung igda na. Hay na, nakamedya siya friend mo. Malamig. Ang paborito ay nandun sa corner nung pagpaliko ka na. Solid yung kinain namin na inasal. Ang pangalan ng lugar ulit ay Paborito sa Sigma, Capiz. Instant paborito namin when in Panay Island. Solid pa rin ang mga kalsada sa Panay. Lalo akong nagtataka kung bakit ganun yung Quezon Province at Camsur. Yung mga dinaanan namin last year.
o kung bakit ganun yung Samar na nadaanan na ng pinsan at papa ko. Di tulad dito sa Mindoro at Panay, panay maayos. Kapag walang music at kalmado ang panahon, ito lang ang maririnig mo kapag nagdadrive ng isang purong electric. Pagdating namin sa pier ay medyo paspasan kami dahil paalis na daw pala. Makikita nyo nga't kami na ang last passengers talaga. Malagwanid mo na. Guwapo naman. Number 2? Number 3, sir. 3. Ang mga crew ng Roro so far ang mga pinakamalupit mag-guide ng sasakyan na nagpaparada as far as I'm concerned. Sobrang pro ng mga hand signal. Pakiramdam ko piloto ako ng jet plane. So parang kami nga yung pinaka-last, wala na sumunod sa amin. 36% kami nang dumating. Yan, maraming salamat talaga doon sa kagabi, si Twin Olive. Sa pagtawid, ang kotse lang din ulit ang ginawa naming tourist cabin. Maikling tawid lang mula sa Panay patungong Negros Island. So sa mga Roro na ito either 2 hours lamang o 4 hours. Itong papuntang Bacolod ay 2 short hours lamang. Lulan ng Montenegro shipping line pa rin. Sa buong trip na ito, puro Montenegro lang. Paglapag ng Bacolod, halos nariyan na agad ang charger. This time, fast charger. Sa video na to, sa Mall of Asia pa since nung huli tayong makakita ng fast charger. 1 kilometer lang, fast charger po yan. AC mobility. Welcome to Bacolod City. Hindi ako masyadong numbers guy, kaya mas gusto kong mag-explain base sa experience. Okay, charging na po. Pero kung gagamit tayo ng numbers, simplehan na lang natin. At sa portion na ito ay ipapaalala ko lang sa inyo na nag-charge kami kanina sa Mindoro sa isang home charger. Sa 4 na oras, nakadagdag kami ng 26% doon sa Mindoro, which is normal para sa isang home charger. Pero dito sa isang fast charger, in about 30 minutes lamang, malalagyan namin ito ng 64% para sumagad sa 100. Ganyan ang difference. Again, hindi sana ako numbers guy, pero kung gagamit tayo ng numbers, simplehan na lang natin. Sabihin na lang natin na ang fast charger ay about 20 times faster than home chargers. Ang pagkarga ng 60% sa Bacolod ay 35 minutes lamang. Give or take depende sa specs kasi may mga fast chargers na talagang mas mabilis pa. Bali, it's safe to say na ganito ang magiging eksena sa nalalapit na future pag lalong dumami ang fast chargers at mga EV. 30 minutes ka lang sa station na minsan mo lang kakailanganin kasi may charger ka naman sa bahay. Bukod doon sa Tesla sa MOA na hindi sana namin kailangan kung maayos lang sana yung Meralco namin. First time namin mag fast charging. Thank you ulit AC Mobility. Kung nasa land trip ka naman, baka mabitin ka pa sa bilis ng 30 minutes dahil gusto mo din magpahinga, magbanyo o magkape. Ako talaga nagbanyo. Ayan yakap-yakap ko pa nga ang aking banyo wipes. Kita mo nga kalalabas ko pa lang, huhugutin ko na ang kable kasi tapos na, 'di ba? Tapos na ang kotse mag-charge
pagkatapos ng tao mag-discharge. Okay, 99% alis na po kami. Dahil suki kami ng AC Mobility, natutuhan namin kung paano magkaroon ng mga voucher. At dahil sa voucher na yon, libre din ang charging na ito. Katulad nung nakalibre kami kanina sa Mall of Asia. Bale, 4 na islands later, 1,100 pa lang ang nagagastos namin sa charging. Ang sarap sanang mamasyal sa mga city. Yung nilagpasan na namin na Iloilo City, balita namin ang ganda ng urban area nila doon. Pati itong Bacolod parang interesting din. Pero yun nga, nagbawas kami ng mga side trip dahil paparating ang bagyong Luis. At dahil medyo gutom na din, nag-aalala kami na baka mahirapan kami sa parking dito sa Bacolod ngayong lunchtime. Kaya nagpasya na kaming lumabas ng city. Walang bumagsak sa kalsada review. Lahat maayos. Look at that. Drive. Pagdating sa kalsada, probinsya o rural, wala. Lahat maayos. At dito, hindi arko ang mga trip nila, kundi mga garden rotonda. Pagkakaganda. Ganda. Garden, di ba? Garden rotonda. Ganda. Wow, takalsada. Kalsada. Grok, I have a question about Negros. Saan masarap kumain dito sa Negros? We are going to Dumaguete. Saan ang parang quintessential Negros food sa ruta na ito? Sa Dumaguete, try Joe's Chicken Inasal for that classic smoky Negros chicken, or Lab As Kansi for hearty native beef soup. Both super authentic and on your route. Masarap na at hindi masikip. Sa Kabangkalan or Bais along your route, check out local spots like Graceland Inasal sa Kabangkalan for smoky chicken inasal, or try Kansi joints there. Super authentic Negros flavors before Dumaguete. Around 40 kilometers out pa yan from your current spot. Okay, Kabangkalan. Thank you. And let me tell you something about carpool dynamics. Tandaan nyo palagi na ang dapat na masunod ay ang reyna. Ganyan ang dynamics kapag gutom na ang grupo. Sino ang masusunod? Ako ba? Nope. Si Rusty ba? Nope. Si Grok ba? Nope. Hindi rin. Si Charlene ang masusunod. Sinunod namin ang suggested na lugar ni Grok, which is Kabangkalan, na may magandang rotonda garden din bilang landmark ng city. Pero hindi namin masusunod ang mismong mga resto na binanggit niya. Siyempre nakadepende ang lahat sa konteksto, sa kung gaano kami kalayo or kung gaano kadali hanapin ang lugar. At ito ang napili ni Charlene. Happy wife, happy life. At sa totoo lang, hindi naman din nagkamali si Charlene sa kanyang napili. Local ang vibe, gawa sa kahoy ang lugar, mababait ang crew, at music to our ears ang Ilonggo accent nila. It's something na kailangan nyong malaman tungkol sa mga tumagal sa Luzon. Bihira para sa amin ang Ilonggo encounters, kaya ako natatawag na music to my ears ang punto. Sabi ni Charlene, first time daw niya makarinig ng taong nag-iilonggo nang hindi nagbibiro. And that's a good point. Nakangiti lang ang buong time Lahat daw na Ina-absorb ko Pinig daw niya lahat ng kausap niya sa Bacolod. Pinagtitripan siya. Pagpasensyahan nyo na kami ni Charlene, mga kabayang Ilonggo. Quezon City, Misamis or North Luzon lang kami palagi kasi bihira lang kami maka-encounter ng malambing na punto ng mga Ilonggo. Music to our ears. Kakaiba, kakaiba. Ano, babe, Miriam Defensor. Iloilo yun. Oo nga no. Oo nga no. Interesting kasi may nadaanan po kaming riles dito papunta sa Dumaguete. Wala naman akong alam na train line sa labas ng NCR. Pero kung hindi ako nagkakamali, mga remnants po ito ng train network ng Negros na ginamit noon upang mag-transport ng mga tubo. Remember, Negros Occidental was and still is the sugarcane capital of the Philippines. Kapag po nagiging ganito ang quality ng picture natin, yun bang grainy na blue o gray, ibig sabihin Tesla dashcam po yan. At sa rural areas ng Negros, dito na-realize namin na bagamat nagagandahan na kami sa mga kalsada ng Mindoro at Panay, aba, parang gumanda pa lalo dito sa Negros Island. Spoiler alert,
wala kaming nadaanang masamang highway sa ruta na ito. Although para sa buong trip, ito rin ang pinakamahabang drive, mga 5 oras. Pero ayos na yan. Mas madaling upuan ang mahabang drive basta maayos ang mga kalsada. At sa partikular na portion na ito ay na-impress kami ni Charlene dahil sobrang haba ng sidewalk ang ginawa nilang garden. Pero dahil mahilig talaga mag-explore ng mga diversion roads itong si Charlene, ayun, nagkakaroon kami ng mga moments na lubak. Pero yun na yun. Para sa buong ruta na to in general, almost zero bad roads. Dumating kami sa port ng Dumaguete, 30 minutes bago lumarga, huling tawid. Ang pinaka nakakasenti na pagtawid sa lahat ay ang pagtawid papunta sa aking home island na Mindanao. 4 hours sa dagat, Montenegro ulit. Itong Tesla na ang naging tourist cabin namin. Usually maalog ang ruta na ito sa dagat. Pero this time, hindi masyado. Hindi ko alam kung factor ba ang shipping line o swerte lang kami sa pag-iwas sa masungit na panahon. Pero ako'y nagpapasalamat sa mga swabe na mga pagtawid na ito. Ito na ang rotonda, ang dapitan. Home island. Finally, Dapitan City. At makakainan na rin namin sa wakas itong bagong Jollibee dito. Na interesante ang design. Ibinagay kasi niya sa mga ancestral homes na nandito sa Dapitan. Remember, ito ang lugar kung saan na-exile si Jose Rizal. Kaya saludo sa Jollibee for keeping the vibe historic. And we are finally home, from Quezon City to Negros to Mindanao. Ngayon sa aming Mindanao home ay meron kaming 11% na nalalabi. Sa maikling stay namin dito ay puro mobile charger lang ang gagamitin namin.
Mabagal pero iiwan mo lang naman habang nakapark. So pwede namin siyang kalimutan at mapupuno din back to 100% ang aming LFP battery. At ang pangalan ng charger na ito ay Intercharge. Same company na nag-i-install ng mga Tesla chargers sa Maynila. O diba? Bali nakita nyo ang halos lahat ng modes of charging na pwede. Sa ibang episodes pinakita ko na ang home charging namin. Pero since meron nga kaming Meralco issue, iniwan muna naming hanging yan at nag-charge na lang muna sa Tesla Supercharger sa MOA. Pagkatawid ng isla ay nag-charge kami sa Airbnb sa Mindoro. Pero 10% lang yun. Doon talaga kami binusog. Doon sa King Gas Station na swerte kami. Nakilala kami at inoperan kami na mag-charge. Pagkatawid ng susunod na isla ay sa tindahan ng prutas at gulay sa Katiklan. Pagkatapos niyan ay AC Mobility na fast charger sa Bacolod. Yun na yung huli hanggang sa dumating kami dito sa aming tahanan sa Mindanao kung saan itong Intercharge mobile charging ang aming gagamitin. Outside of Luzon, isang beses lang kami nag-fast charger, diba? And I hope EV owners can appreciate na lalo nang dumadami ang options. Kahit yung hindi fast chargers ay nagiging useful na for long drives. Katunayan, nagiging economic opportunity na din ng mga independent na mga madiskarte ng mga kabayan natin. Ayan ang body situation. Manili siya nang umalis. Pero, okay man, di naman ganun kasama. Obviously, mangyayari talaga yan. Kapag lagpas-lagpasan yung mga binyahe mo. Pero overall, not bad. Maraming salamat po sa Intercharge. Ngayon ay 100% na po kami. Okay. 100% ready na sa susunod na land trip. Sa pag-upload ng docu na ito ay baka nakaalis na kami papunta sa next land trip destination. Pero ang buong kwento na to ay tungkol sa Discovery. Yung Discovery na, okay na okay ang ruta. Madami lang tawid pero basta babantayan mo lang ang weather at susuyurin ang mga charging options. Mas gusto ko ang ruta na to kesa sa naunang ruta namin last year. Solid na bonding namin mag-asawa at syempre solid na bonding din with Strawberry Taho. Yan nga pala ang pangalan ng aming Tesla Model Y, rear wheel drive. Pwede ko ring sabihin na nakabanding din namin ang ating bansa na kahit tunog problemado sa news ay wag sana nating makalimutan ang kanyang ganda. Isang bansa para kay Rusty na ngayon ay malaya na mula sa veterinarian papers. Luis and Charlene Ascona po, and this has been the 25th episode of Tesla Serie.